Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Ito'y magandang balita para sa ginawa ni Donald Trump na pag-blockade yan sa Strait of Hormuz. Merong natuklasan ang kanyang strategic department, ang War Department ni Pete Hegseth, na hindi na pala kailangan gastusan pa ng mga missiles at bomba ang IRGC regime na yan. Blockade lang ay pwede na. So hindi na sila gagastos. Imagine niyo, ang isang missile ay $3 million yan. Tapos ihuhulog mo lang dyan sa Iran. Sayang yun, di ba? Pero dito sa total blockade ay walang income at talagang bagsak na bagsak ang ekonomiya ng Iran dito. Kaya ito yung isang magandang panlaban ng Amerika kontra sa Iran ngayon. Hindi yung bomba ng bomba. Ito lang, total blockade sa Strait of Hormuz. Kahit meron kang $10 lang sa diyan titira ka sa Iran, ay mayaman ka at magkaroon ka ng 7 asawa dahil kaya mong bayaran lahat eh. Ngayon mga kababayan, ito na ang strategy ngayon na ginamit ni Trump. Hindi muna yung pagbubomba dahil sa pagbubomba magastos, di ba? Gumagamit ka ng bomba eh. Bawat bomba, $3 million daw yan, bawat missile. So dito sa blockade, walang gastos, di ba? Istambay mo lang yung mga destroyers mo, mga barko mo, warship mo, aircraft carrier, naka-standby lang dyan, nakaharang, naka-checkpoint. At wala na, babagsak na ang ekonomiya ng Iran. Sa ngayon daw ay grabe na. Ang pagbagsak ay nasa 80% mahigit na. Ang pagbagsak ng ekonomiya, ibig sabihin, mga nasa 15% na lang yung ang natira sa kanilang pundo diyan. Wala nang kita eh, walang mga kalabas na langis, hindi makapagbenta. Kaya papatagalin pa daw ni Donald Trump itong blockade na ito dahil napaka-epektibo daw nito kaysa pagbubomba. Pero ito sabi ng Iranian na IRGC ng Iranian na kapag hindi aalis diyan si Donald Trump sa kanyang blockade ay atake daw sila. Atake Anong i-atake nila? Anong kapasidad na meron silang gamitin sa pag-aatake? Anong gagamitin nila sa pag-atake sa mga aircraft carrier? Yung kanilang speedboat ba na marami? Ay nako. Isang warthog lang yan, ubos yan eh. Kaya wala na silang kapasidad, wala silang jet fighters, walang mga navy ships, walang warships, walang artillery, wala na eh. Yung kanila, yung mga manpads na lang at saka machine gun. Saka yung mga missile na maliliit na nakamount sa speedboat, yun lang yun. Pero hindi yun uubra sa hindi yun pwedeng atake sa isang strike group. Dalawang strike group ang nariyan eh. Yung Gerald Ford, di ba? At saka yung W. Bush, nandyan eh. Ay tatlo na pala, mayroong isa na pinadala dyan. Bago lang. Kaya hindi pwedeng hindi pwedeng atake ang langaw sa uwak, di ba? Ang uwak atakihin ng langaw, anong mangyari sa uwak? Di ba walang epekto yung atake ng langaw kasi nga ang liliit eh. Parang ganun yung comparison mga kababayan. Kaya ito atin na pakinggan ang balita sa Fox News Channel ng Amerika kung ano na talaga ang nangyayari diyan sa Iran blockade na ginawa ni Trump. Ito ang video. President Trump's naval blockade of Iranian ports is strangling Iran's economy now, blocking exports and now even some imports, thereby slashing the country's revenue by millions of dollars each day. Ang Iran dyan ay $500 million per day ang kita ng Iran sa pagbibenta. Ngayon wala na, zero. Exit and palabas at papasok, walang makapasok labas na barko ng Iran eh. Kaya ang ekonomiya nila bagsak na bagsak talaga. So ito na mga kababayan, isang strategy diyan na hindi sinasabi ni Trump ay yung gugutumin niya ang mga Iranian. At kapag nagugutom na yan, diyan na yan titingin sa
kanilang mga leader. At kapag magutom ng Iran yan, magugutom literal na wala nang kakainin dahil wala nang maibibili, wala nang import, walang export. So, magreklamo yan sa mga leader sa IRGC. Ngayon, anong isasagot ng IRGC? Baril, tsaka bala, di ba? Halimbawa, may hingi, sir, hingi kami ng wala na kaming makain, sir. O ito ang kainin nyo, masinggan, o. Di ba? Brut, patay kayong lahat. Kaya, ayan, ang mangyayari na senaryo. Ngayon, anong ganti ng mamamayan kapag ganyan? Hindi suicidal na, di ba? Aatake ang buong, sabihin natin, zombie herd. Mga parang zombie herd, eh. Hindi na yan mapipigil, eh. Kahit barilin mo yan, susugod pa yan. Yan ang mangyayari sa tingin ko habang pinapatagal ni Donald Trump ang blockade na yan. Ang mangyayari sa Iran dahil sa gutom, wala na talaga. Siyempre yung mga tao, babalikan nila yung mga leader na nagpapahirap sa kanila at niluloko lang sila. Niluloko sila nitong IRGC na ito. Kaya mangyari dyan, revolusyon yan, eh. At sigurado ako bibitayin yung mga leader na yan na nagpapahirap sa Iran yan. Ang laki-laki ng kita ng Iran, di ba? Pangatlo yata sa pinaka biggest world exporter ng langis yan, eh. Tapos ganun ang nangyari sa mamamayan, ganun ang nangyari sa kanilang pera. 18 million ang halaga ng 18 million real ang halaga ng isang dolyar. Grabe naman. Parang first in the world history na nangyari yan, eh. Isa atin nga, di ba, 61 pesos lang ngayon ang $1, di ba? Pero doon sa Iran, ang kanilang real ay 18 million real ang isang dolyar. So ibig sabihin yan, pag bibili ka doon ng $1 sa kanilang palengke, ay kaya mo nang hakutin lahat ng grocery doon. Di ba, sa $1 lang. Kaya ang mga tao doon, kapag bibili, yung dala-dala nila sako, eh. Sako na pera. Sako-sako, mali-malita na pera yung dadalhin sa grocery para makabili. Kasi imported yung mga bibilihin, ibig sabihin mga dolyar yun ang halaga. Nako, balik tayo sa balita, Fox News. Some estimates give Iran a few short weeks before full economic collapse. I'm Harris Faulkner. You are in the Faulkner Focus. The numbers, staggering. That country, losing. How much? A whopping $435 million a day in economic activity. That includes nearly $140 million in lost oil revenue. The cost of living is soaring, with the food inflation exceeding 112%. Yan. So the They did not come Iranian to the regime table watches para its sa people suffer usapan, because it will not come to para the sa table. peace negotiation. Ang nahihirapan dyan, okay lang yung mga opisyal ng IRGC dahil ang pera ng Iran ay nariyan sa kanilang mga kamay. Hawak-hawak nila yan, mali-malita. Ngayon, itong mamamayan na Iran yan, di ba? Nagugutom, pinabayaan ng mamamayan, di ba? Ito lahat ng ng statistics, eh. Nagtuturo na wala na talaga ang taong nagugutom at ilang araw na nagugutom ay mababaliw na yan. 3 araw wala kang kakainin, mababaliw ka. At dalawa lang ang niyan, resulta. Susugurin mo ang IRGC o mamatay ka sa kagutuman. Pero kapag marami, pwedeng ipon-ipon yung mamamayan na yan, yung dami-daming mamamayan sa Iran. At kahit na rapiduhin sila diyan ng IRGC, hindi sila mauubos. At kaya nilang sugurin yung kung saan man yung kapital ng IRGC na yan. Kung saan yung pinaka-headquarters nila. Di ba mga kababayan? Bakit hindi nila magawa yan? Dami-daming mga milisya diyan, eh. Daming armed group diyan sa Iran. Kaya ilang linggo na lang, di ba sabi ni Trump, 6 weeks lang tong gera tapos. O siyempre tapos yun sa kahit lang 2 weeks, eh. Kaya nga lang tumigil si Trump para magkipagdialogo, tumigil sa pagbubomba ang Israel at Amerika dahil sa peace talk, ceasefire, kaya natatagalan to. 2 linggo na ang ceasefire, eh. Kaya walang kwenta yung 2 weeks na yan kasi ceasefire yan. Kung pag-usapan natin ang pagbubomba,
ay nasa 4 weeks pa ang pagbubumba ni Trump. Wala nga 1 week lang yun eh. Di ba mga kababayan? Kaya itong peace negotiation, ito yung nagpapatagal. Pero akala ng Iran na panalo sila sa kanilang kalukuhan sa peace negotiation. Hindi nila alam na itong naval blockade ng Amerika talaga ang pinakasandata ngayon ng Amerika, pinaka-strategy para lulubog sila ang kanilang ekonomiya, magugutom sila, and at the end of itong sitwasyon ay susurrender sila at makipag-negotiate. Yun lang naman yun. Dapat makikinig ang IRGC kung ano ang sigaw ng mamamayan. Diba? Hindi yung kanilang kagustuhan lang ng IRGC na lipulin ang Amerika at buong mundo. Yun lang ang ano nila eh. Gagawa talaga sila ng nuklear. Hindi sila magipag-usap sa mga bansa sa mundo. Akala nila sila yung hari. Yan yung mahirap eh. Hindi nila alam na mayroon pang mga superpowers. Okay, balik tayo sa balita. Iran's currency has collapsed to 1.8 million reals, to just $1. Ayun, Iran's 1.8 pala. currency Mali has pala kanina. collapsed to 1.8 Hindi kasi ako million nag-eyeglass kanina. Akala ko reals, to 18, just 18 $1. million. 1.8. Hindi ko nakita yung dot eh, yung point. 1.8 million reals ang isang dolyar. Nako, mga kababayan, punta na tayo sa Iran. Mayaman tayo doon eh. Sa YouTube, meron akong mga $700 a month sa YouTube. So kung titira pala ako sa Iran, ay mayaman ako doon, mga kababayan, di ba? Lipat na tayo doon. Problema nga lang ay lumilipad ang mga missiles eh. Yun ang problema. Ang Iran, Iraq, yan yung mga descendants yan nila Adam and Eve. Si Adam at Eve. Ang paradise or Garden of Eden ayon sa Biblia ay nasa Mesopotamia. Ang Mesopotamia ay nasa in between Iran and Iraq. Kaya yung mga tao diyan, yan yung mga kalahi ni Adam and Eve. Yung Iranian tsaka Iraqis. Kung nakita nyo, nalaman nyo yung si Goliath, di ba, David versus Goliath. Si Goliath yung higante sa Biblia, yung Nephilim. Sila Adam and Eve, mga higante yun. According sa Bible, si Adam ay nasa 10 feet ang height, matangkad, malaki. Higante yan si Adam. Si Eve ay nasa 8 feet. Parang si Yao Ming ng NBA. Ganun katangkad, kalaki, higante si Eva, mga kababayan. Kaya pinagpala ng Diyos ang Middle East eh. Dahil diyan nga na region sinilang si Kristo, di ba? Tapos nandyan sa Israel, Middle East pa rin yung kingdom ni King Solomon. At yung Mecca, di ba? Yung Mecca, yung ng mga Muslim, Holy Land ay nandyan din. Kaya pinagpala talaga ang Middle East. Ang problema nga lang, yung mga utak nitong mga leader na ito ay utak pulbura talaga at saka utak uranium. Uranium ang mga utak niyan eh. Saka atomic. Merong atom ang mga utak niyan eh. Kaya ang nahihirapan ay ang kanilang mamamayan na kawawang-kawawa talaga. Sabi ni Trump ngayon ay maganda na ng ayuda. Pinaganda na ang itong Department of Emergency ng Amerika kasi kung hindi talaga dumadaan sa magandang usapan, pagkatapos ng blockade na yan, kung wala pa rin mangyari, ay bubumbahin na ni Trump paunti-unti daw. Sporadic bombing muna, bomba ngayon, pahinga kunti, bomba na naman. Yun ang plano ni Trump eh. Kasi gusto ni Trump na pipirma talaga, hindi yung walang pipirma, patay lahat, hindi yung ganun. Kaya habang may blockade ay gagawin daw ni Trump ay bomba konti after sa ceasefire to kasi extended yung ceasefire ngayon, walang petsa. So ibig sabihin, pwedeng wala ng ceasefire. Walang petsa eh. Pwede bukas, wala na. Kaya pwedeng magbomba si Trump anytime. Sabi ni Trump, bomba-bomba tayo, kunti-kunti lang. Baka pipirma na. So, ayun,
naghanda na rin ng ayuda ang Amerika para sa mga mamamayan sa Iran kung sakaling tatamaan yung water desalination, di ba, yung tubig. Kung tatamaan yung kanilang desalination ng tubig, tubig dagat yun ginawa nila na tubig tabang, desalination process. Kapag tamaan yung planta doon, yun na yun. Ang iayuda ni Trump ay tubig sa mamamayan dyan sa Iran, mga kababayan. Okay, tapusin na natin ang balita ng Fox News. That is not just economic pressure. That's a disaster. Disaster. Direct test of how long this radical Islamic regime. That is not just economic pressure. That's a disaster. It's a direct test of how long this radical Islamic regime can hang on. Ayun. Treasury Secretary Scott Bessent tells Fox News Iran's primary oil export terminal is soon nearing storage capacity, which will force the regime to reduce oil production, resulting in an additional approximately $170 million per day in lost revenue. So it is piling on. He goes on to say that will cause permanent damage to Iran's oil infrastructure. Iran yan sa mga IRGC. Kaya kung wala ng production dahil nga giyera at wala silang maibenta, di ba? At saka halimbawa, puno yung tangke dahil hindi sila nakapagbenta. Saan nila ilalagay yung bagong nakuha na langis? Walang malalagyan Dahil nga naka-blockade. Ang blockade ng IRGC na tinatawag na choke point ay na-choke din ni Donald Trump dito sa labasan sa Hormuz sa Oman. Diyan sa bandang Oman, sa paglabas ay nandiyan na ang tropa ni Trump, ang US Navy. Kaya ito, mga kababayan, ang sabi ng mga eksperto sa giyera sa Amerika na mas magandang strategy itong pag-blockade ng exit saka entry ng mga vessels ng Iran na hindi na sila makapag-import at export ng mga produkto dahil naka-standby lang dyan ang aircraft carrier Kung pagbubumba ang gagamitin ni Trump, masama sa paningin ng international community, lalo na ng China at Russia, masama sa paningin nila yan na bubumbahin ni Trump ng pinong-pino, ng pulbos. Pupulbosin ni Trump ang Iran, masama sa paningin. Kaya ito nga yung ni Trump na ang kanyang legacy dapat hindi yung parang genocide, di ba? Hindi parang genocide ang ginawa mo kapag walang kalaban-laban tapos pinagbumba-bumba mo pa ay overkill. Masama talaga tingnan yan, hindi patas yan. So ang ginawa ni Trump, binigyan sila ng leeway o pahinga, binigyan sila ng hangin para makapaghinga, binigyan ng breather mga kabayan ang Iran. Pero hindi nila alam na binigyan sila akala nila na naduwag si Trump, natalo daw si Trump, kaya hindi na umatake, natakot. Talagang mga baliktad na kukuti samantala walang mga hindi nag-aaral, kaya ganun lang yung ng pag-iisip nila, naaabot mga kababayan. Kaya atin na lang ito intayin, tatagal-tagal pa to kasi meron pang mga 25% sa pondo ng Iran sa kanilang ekonomiya. Ang kanilang pera ay meron pa mga 25% pondo, meron pang langis na naiwan, nasa ganun din na porsyento, 25%. At mauubos na talaga yan after siguro 2 weeks. Mauubos na talaga yan at magkagulo-gulo na diyan sa Iran dahil wala na silang pangsweldo. Wala nang pangsweldo sa mga proxy, sa army nila sa Yemen, army nila sa Lebanon, at army nila diyan sa Gaza, mga kababayan. Alright, antayin lang natin to. Samantala ang UAE, di ba? Ngayong Mayo 1, ngayon na araw titiwalag na ang UAE sa OPEC cartel. Ang OPEC cartel ang nagdikta ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kaya kung titiwalag ang UAE, pwede siyang
magbigay ng mas mababa na presyo ng langis dahil wala nang nagdikta sa kanya. At ang Pilipinas ay isa sa mga itong customer ng UAE, which is makabenepisyo tayo diyan. Bababa ang ating langis kapag sa UAE na tayo kukuha. Alright, so yan lang ang ating update ngayon mga kababayan sa nangyayari sa Iran versus US war. Hintay-hintay lang tayo dahil sa strategy ni Donald Trump ngayon is to strangle yung parang ganyanin mo yung liig ng Iran, di ba? Strangle, titlokon, di ba? Ganyanin mo squeeze, strangle the neck of the IRGC leaders. At kapag ganun na mangyari, hindi makahinga, siyempre susurrender na ang mga yan. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat at sa aking avid followers, ako'y saludo sa inyong lahat. At sa mga bago pa lamang sa channel ng subscribe, malaking tulong ang subscription nyo. Ako'y magpapasalamat din sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam.